Naniniwala si Coach Norman na talented ang binuo niyang player sa Gilas para sa SEA Games pero banggit niya dahan-dahan nilang aabutin ang kampyonato. Tanong naman ng ating mga kababayan sa pagbabago ng eligibility rule ng FIBA para maging lokal. Kasama ba si Jordan Clarkson at Michael Phillips? At ang inaabangan ng lahat, mapapanood ng live ang laban ng Gilas sa mga TV channels at internet. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa latest episode ng playoffs, inihayag ni POC President Bumble Tolentino ang paniwalang kakayanin ng Gilas na makuha nilang muli ang gold sa SEA Games. Sa pahayag naman ni Coach Norman, naniniwala siya na talentado ang mga kasamang players dahilan para umasa siyang makuha ang kampyonato. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ng GMA Integrated News sa GMA News Online. Sa tingin ko, naging mahirap ang proseso ng pagbubuo ng team dahil sa mga sitwasyon. Pero meron pa rin tayong mga talented players. Dekalidad pa rin sila. Kaya inaasahan ko na pagpunta namin doon, ibibigay namin ang pinakamahusay namin at bibigyan namin ang aming mga sarili ng pagkakataong manalo ng kampyonato. Pero gaya ng sinabi ko, dahan-dahan lang, isang laro sa bawat pagkakataon. Magsimula muna tayo sa Malaysia. So katulad ng sinabi natin sa previous episode mga playoffs, lahat tayo ganun yung paniniwala. Kaya pa rin nilang makopo yung titulo ng basketball sa SEA Games. Pero syempre dahil sa mga hindi natin inaasahan pa bago-bagong alituntunin ng SEA Games, duda ang ating mga kababayan sa magiging resulta. Hindi dahil wala tayong kakayahang makopo ang titulo, kundi dahil sa posibleng hilaw na officiating, di ba? Yan yung pinag-uusapan ngayon sa 4 na sulok ng social media. Balikan natin si Coach Norman mga playoffs. Sabi niya hinay-hinay lang at sisimulan nila yan sa Malaysia. Actually wala tayong alam kung sino-sino mga kasama sa hanay na nasabing bansa sa Malaysia. Pero kung kalidad ng laro yung pag-uusapan, walang duda, Gilas ang mangingibabaw dyan. Sa linggo po yan versus Malaysia. At sa Lunes, haharapin naman nila yung Vietnam. Sa ngayon, ang hanay ng Gilas na binuo ni Coach Norman ay pinangungunahan ni Terdy Ravena, ni Matthew Wright, Ray Parks Jr., Jamie Malonzo, Von Pesumal, Robert Bolick, Justin Chua, Dal Panopio, Abu Trater, Allen Liwag, VJ Pre, at si Sed Manzano. So hopefully makuha nila talaga yung kampyonato. Samantala, good news naman ang hatid ng pagbabagong ginawa ng FIBA para sa edad ng foreign players na kumuha ng passport sa edad na 18 kumpara sa dating rule na 16. Bunga niyan, tanong ng ating mga kababayan, qualified na ba dito si Jordan Clarkson at Michael Phillips para maging lokal? Narito ang sagot. Tutukan natin ang fast break sa fastbreak.com. Bilang reaksyon sa pagbabago ng patakaran, kinumpirma ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D na direktang maaapektuhan ito kung paano ikaklasipika ang mga susunod na field foreign players. Gayunpaman, nilinaw din ni D na ang revisyong ito ay hindi babaguhin ang dati ng status ng ilang high-profile players. So hindi siya retroactive mga playoff. Ibig sabihin sa kaso ni Jordan Clarkson at ni Michael Phillips, hindi na mababago kung ano man yung hatol ni FIBA sa kanila. Ando na yon kahit nagbago ang rule ng FIBA. So matutal, bigo pa rin si Jordan Clarkson at Michael Phillips na makakuha ng green light mula sa FIBA para maging local players. Mag-a-apply ang rule na inilabas ng FIBA sa mga bagong aplikante. Yun yung masakit doon mga playoffs. Mananatiling naturalized player si Jordan Clarkson kahit itinaas na ni FIBA ang edad hanggang 18 para mag-qualify na maging local. Sa kaso ni Jordan Clarkson at Michael Phillips, pareho silang nakakuha ng Philippine passport nung 18 na sila. Sa isang side, positibo ang dating ng bagong rule na ito mga playoffs. Kung dati kasi, hindi na pwedeng mag-apply ng kanilang eligibility bilang local ang isang field foreign players dahil lagpas na ng 16 bago sila nakakuha ng passport sa Pinas. Ngayon okay pa rin sila. Pwede pa hanggang 18. Yun yung maganda doon. Nadagdagan ng 2 taon ng palugit para sa mga field foreign players na gustong maging local at kalaunan makuha ng Gilas bilang player. Sa madaling salita mga playoffs, pabor na pabor ang bagong rule na inilabas ni FIBA sa ating pambansang kupunan. Oops, bigla akong naalala si QMB. Kung nagkataon at na-reject siya ng FIBA mga playoffs, wala na rin talaga siyang pag-asa kahit binago pa yung rule. Kaya maswerte pa rin siya at si Coach Tim Cone. Nadagdagan ang kanyang hanay ng malakas na player sa katauhan ni QMB. Bunga ng pagsusumikap ng mga abogado and of course ni QMB na rin. Kung nagbago ang rule ng FIBA para sa eligibility ng players, inilabas naman ng media ang oras at channel para mapanood ng live ang bakbakan ng pambansang kupunan. Kaya ang tanong ng bayan, saan nga ba ito mapapanood ng live at libre? Narito ang schedule. Tutukan natin ang inilabas na schedule ng One Sports sa onesports.ph. Eto na siya mga ka-playoffs. Libre na ating mapapanood sa internet ang bakbakan ng Gilas Pilipinas
sa One Sports YouTube channel at Pilipinas Live app. Live po yan ha. Bukod dyan, mapapanood din natin ang Laban ng Gilas sa Free TV katulad ng One Sport at Signal Channel 6. Ganun din sa RPTV, Free TV Channel 9. DTT Channel 18.2 at 19.1. So ngayon, solve na yung problema natin, di ba? Hindi katulad dati noong 2023, nagtiyaga ang ating mga kababayan sa isang YouTube channel para lang mapanood ng live ang bakbakan ng Gilas sa ibang bansa. So guys, maraming salamat.